Praise the Lord. We may sit down in the holy presence of God. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Good morning. Hallelujah. Praise the Lord. Pang ilang years na natin? Naku, number ni Lord, ano? Hallelujah. Happy 7th year anniversary and more to come. Praise the Lord. Masaya mo ba kayo? Okay. Kailangan yung vibration ng celebration. 7 taon na nating nararanasan ang katapatan ni Lord. Amen? 7 years of God's faithfulness. Na in those years, sa bawat chapter at bawat taon ng ating pong buhay, hindi po nagkulang ang Panginoon sa WTKI Bacolod. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. At marami pa hong magagandang gagawin ng Panginoon sa ating pong buhay if we will not deviate from the pathway of God's destiny. Manatili po tayo sa track ng destiny even though may mga challenges at may mga situation tayo sa ating pong buhay, mga labanan sa ating pong buhay, na sometimes we cannot understand. Sometimes why things happen. So marami pong mga unexplainable situation. Pero sa bawat sitwasyon na yon, God has always a good intention. Na makikita po natin na lahat ng mga characters sa Bible ay nakaranas na sila'y dumaan sa rough road ng buhay. At nakita natin ang faithfulness ng Panginoon na ang bawat isa sa kanila ay kailangang dumaan doon. Even the Son of God that became flesh, na nagkatawang tao ay hindi nakaligtas sa dinaanan niya na hamon at pagsubok ng buhay. And Jesus Christ came out victorious. And He said on the cross, it is finished. Hallelujah. Sino po rito naniniwala na lahat ng sinimulan ng Panginoon ay kaya niyang tapusin? At yun ang dahilan kung bakit tayo po ay nananatiling hopeful sa lahat at nananatiling nagtitiwala sa makapangyarihan at mahabaging kamay ng Diyos kapag tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng mga sitwasyon sa ating pong buhay. Sino po rito naniniwala na ang ating pong mga situation at mga hamon sa buhay ay hindi po forever at ito po is only for a little while? So therefore, kapag dumarating po kasi ang mga problema, mga sitwasyon, whether it is created by our own wrong choices or God allowed, makikita po natin na ang mercy ng Panginoon ay patuloy na magpiprevail as long we run toward God. Hallelujah. Amen? So ngayon pong umaga, hallelujah, as we celebrate, ang topic po natin is this: God can change every situation for His glory and for our own good. Amen. Hallelujah. Okay, minsan, kapag ka nasa gitna ka ng sitwasyon, minsan ang hirap makita yung goodness ni Lord. At minsan maraming mga Kristiyano, instead na lumapit kay Lord, lumalayo kay Lord. So iba-iba. Instead na ikaw ay mag-respond, ang nangyayari, tayo po ay nagre-react. Alam niyo po, parati nating sinasabi, lalo na sa incubation, ang kaaway ay parating nag-aabang ng maganda o pangit na sitwasyon sa buhay mo
At gagamitin niya yung maganda o pangit na sitwasyon sa buhay mo to destroy you. Tandaan niyo si David, hindi siya nagkasala nung siya ay mahirap. Pero nung siya ay naging hari na, at yumaman na, at may trono na, doon po siya nalaglag. So, ginamit ng kaaway yung maganda niyang sitwasyon. Hindi yung pangit na sitwasyon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-ingat ka sa magagandang sitwasyon. Kasi pwedeng gamitin ng kaaway ang iyong earthly temporary success against you. Na minsan, doon tayo nawawalan ng guard. Hindi tayo nakakapag-guardia. Minsan naman, kapag ikaw ay nakatikim ng konting success, minsan nag-iiba tayo. Nag-iiba tayo. Pinagpapalit natin si Lord sa maraming bagay. Like David, nung lumaki na yung kanyang army, pinagpalit niya si Lord sa military might more than sa strength ng Diyos. Nagsimula siyang bilangin yung capacity ng kanyang military at nasaktan si Lord po doon. Alam ni David na siya ay merong track record na ang Diyos ang nagpanalo sa lahat ng kanyang laban. Pero dumating yung time na huminto na siya, nag-divert ang kanyang trust by trusting the military might instead the strength of God. At nasaktan si Lord doon. Mas masakit yung naranasan niyang yun kaysa yung nagkasala siya ng physical adultery. Mas masakit yung spiritual adultery. Dahil yung trust niya dati kay Lord, napunta na sa trust ng military might. Yung response niya doon, grabe. Nagpadala si Lord ng anghel at pumatay. Nag-isang wasiwas lang ng anghel. 1,000 died. Nung nagsala siya kay Bathsheba, hindi ganun ang respond ni Lord. So makikita natin yung gravity nung kasalanan. Kasi nung nagkasala siya kay Bathsheba, he knows that is part of the weakness and sinful nature of man. He understood our weaknesses. Pero yung meron kang track record na kilala mo na si Lord ang nagpanalo sa iyo sa bawat laban, and in the end, pinili mo na mag-trust sa kakayahan ng chariot. Mas masakit kay Lord yun. Kaya meron siyang kanta, some trust in chariot, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. At sa ating pong panahon, habang nakikita po natin na pagulo ng pagulo ang mundo, marami na pong balita, marami na pong mga sandatahan. Marami pong sandatahan na nagpupunta na po sa West Philippine Sea. As if, parang ang Pilipinas ay mag-engage na sa gera against China. So magkikreate ito ng panibagong level na naman ng anxiety, takot sa iba. Pero tandaan po ninyo, hindi na po tayo taga-mundo, taga-langit na po tayo. We are no longer of this world, but our body is still in the world, but we are no longer of this world. Hello? So, sa bawat chapter ng ating buhay, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Kung tayo po ay lumalakad kasama ang Panginoon, hindi lahat ng ating lalakaran ay gusto natin. Merong tayong lalakaran na hindi natin gusto. For example, taking up the cross. Sino rito gustong talagang buhatin yung cross? Nasa kamay. Yung bang masayang-masaya siya habang binubuhat yung cross? Nasa kamay. Di ba? Ang normal thinking natin, ayoko magbuhat ng cross. Pero, ipinakita ni Jesus, the way to victory is only by the cross. Wala nang ibang way of victory kundi yung cross. Lagi niyang sinasabi niya, if you follow me, deny yourself, take up your cross. Sinasabi niya na yun. Kung wala pa siya sa cross, sinasabi niya na yung tip, nagbibigay na siya ng tip kung ano ang point of victory.
But people doesn't like the plan. Ayaw nila ng plano ng Diyos na yun. Ang gusto nila, manalo sila sa kakayahan ng tao, sa pera ng tao, pero hindi eh. God designed that you can only win by the cross. Amen. Sabi mo sa katabi, wala nang paraan. Kaya magkakaroon ka ng frustration along the way, marami kang hindi maiintindihan na sitwasyon sa buhay mo, marami kang magiging question sa buhay mo, kasi ayaw mong tanggapin ang nireveal na plano ng Diyos ng pananagumpay. Naririnig mo, pero ayaw mong yakapin, ayaw mong lakaran. Sabi mo sa katabi, lakaran mo. Hallelujah. So, paano mababago ni Lord ang sitwasyon mo kung nagbabanggaan ang plano mo at ang plano niya? Instead na ikaw ay mag-yield, instead na ikaw ay mag-submit, instead na ikaw ay ma-break, alam niyo yung salitang yung broken horse, yung na-break yung horse, isang wild horse na hindi sanay na merong sumasakay sa kanya. Pagka sumakay ka sa kanya, ilalaglag ka niya kasi hindi pa siya nabe-break. So a broken horse, yung natuto siyang mag-submit doon sa renda nung nakasakay sa kanya. Paghahatakin sa kanan, kakanan siya. Paghahatakin sa kaliwa, kakaliwa siya. Hanggang sa masanay na siya doon sa gusto ng nakasakay sa kanya. Tanong ko po, nakasakay ba si Lord sa'yo? Gusto mo bang kumanan o kumaliwa kapag gusto niya? O minsan pagka kumanan, kung kinakanan ka niya, gusto mo sa kaliwa. So imagine po ninyo yung struggle na yun. Kung ikaw ang nakasakay doon, pwede mong ihulog si Lord. Instead na tayo po ay magpa-break sa kanyang gusto, walang mangyayari sa atin. So hindi tayo mananalo sa race kung hindi tayo magsasubmit sa hinete. Si Lord ang hinete natin. Hallelujah. So, tingnan po natin yung mga words ng Panginoon this morning. Bakit kaya si Pablo nag-start sa dinami-dami ng kanyang naranasan sa buhay, nakulong, lumutang sa dagat ng ilang araw, nakagat, napunta sa storm, na-persecute. Sa dami-dami ng kanyang mga naranasan, bakit nakakapagsulat siya ng ganyan? At ina-encourage niya ang mga tao, sabi niya, thank God in everything. No matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks. For this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and the mediator of that will. Hallelujah. Sino ito naiintindihan yung verse na yan? In everything, no matter what the circumstance may be thankful and give thanks. Amen. Hallelujah. Alam mo yun, naputulan ka ng kamay, ng daliri. Nagpapasalamat ka pa. Ano pinagpapasalamat mo? Kasi hindi naputol yung kamay. Isa lang. Sabi nung kaaway, kung naputol yung kamay mo, praise God, papasalamat pa rin ako. Bakit? Hindi naputol yung arm ko. Marami siyang dahilan para magpasalamat. Sabi nung demonyo, paano ko naputol yung arm mo? Praise God, buhay pa rin ako. Paano ko namatay ka? Kinuha na yung buhay mo. Kapasalamat ka pa rin ba? Praise God, nasa langit na ako sa kanya. So wala siyang point na pwedeng i-magnify sa buhay mo. Na pwede niyang gamitin to destroy you. Minsan, ang kaaway, ang ginagawa niya lang, kapag na-entertain mo at na-over-magnify mo ang isang chapter ng buhay mo or certain level of failure sa buhay mo, at yun ay na-entertain mo, hallelujah, wala, talo ka. Katulad na panoon namin kagahapon,
cartoon kagabi about Inside Out. Nangialam si anxiety. Hindi ko kung makaka-relate kayo sa mga nakapanood. Tuwan-tuwa ako doon, cartoon siya, tuwan-tuwa. Sabi ko, ito talaga nangyayari sa loob. Pagka hinayaan mo si anxiety, mangialam. Yes, that's right. Ganong kagugulo Mag-iiba ka sa mundo. Pag nawala sa posisyon si Joy, Yep. Amen. nandun si Joy Hallelujah. Kita ko struggle doon sa loob. Bakit may ganon? Tama-tama. May warfare talaga sa loob Pero kung titignan mo sa lens ng wisdom ng Panginoon, you're able to thank God sa bawat sitwasyon. Amen. Right. Kung titignan mo sa lens ng mercy ni Lord, magpapasalamat ka kung nagiging tama ang iyong basa at tama ang iyong respond kay Lord. Hello? Now, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Kalooban ng Panginoon na sa lahat ng hamon ng buhay, dapat nandoon ang ating attitude ng pagpapasalamat. Praise God. Di yata kayo masaya. Masaya. Yung vibration dapat natin ng kasayahan ngayon, dapat masaya tayo lahat. Kasi nagse-celebrate tayo ng 7 taon. Dapat merong hiyawan, dapat merong mga... pinapaliwanag lang sa atin dito ng Panginoon na, hindi madali yung sumunod sa Kanya. Yes. Even the disciples, isa na lang ang nakarating sa cross, hindi madali. Lahat iniwan siya, hinuda siya, dininay siya. Isa na lang ang nakarating doon na disciple niya. Si John. So, ibig sabihin, hindi ganun kadali. At natatakot sila, nagtatago sila after resurrection kasi baka isunod sila. Kahit buhay na si Lord, parang alulungkot pa rin nila. Hallelujah. Pero ang sabi ni Lord, magpasalamat po tayo. The question is, pag hindi mo naintindihan ang kinalalagyan mo at proseso na pinagdadaanan mo, mahihirapan kang magpasalamat. Madaling magpasalamat pag naiintindihan mo. Madaling magpasalamat kapag meron kang milyon sa bangko. Pero mahirap magpasalamat kung 1,000 na lang ang pera mo. Hallelujah. Minsan kasi tayo, kapag hindi natin maintindihan, mahirap nang magpasalamat. Pero pag naiintindihan mo na, magpapasalamat ka. Sabi mo sa iyong katabi, nag-mature ka na ba sa pag-intindi? O tumanda ka lang, naubos ang buhok mo, pero wala kang naintindihan. Tama. Dali na naman. Okay, now, again, si Paul. Pansinin niyo, si Paul, sa Romans, meron na naman siyang binanggit. Which is, si Paul, kapag nagsasalita siya, nagsusulat siya, masyadong malalim siya magsalita. Yung mga revelation niya, kakaiba. Pansinin niyo yung sinabi, oh, the depth, lalim, of the riches, kayamanan, ng kanyang wisdom and the knowledge of God. Yung wisdom and knowledge of God. Sabi niya, how unfathomable, inscrutable, unsearchable are His judgment. Pag sinabing judgment, decision. And how untraceable, mysterious, undiscoverable are His ways, His methods, and His path. Bakit kaya niya sinabi ito? Napakalalim ng kanyang kayamanan, ng kanyang wisdom, ng kanyang knowledge. So, sobrang lalim. Hindi maintindihan ng tao. Hindi mo ma-measure, hindi mo makakalculate. You cannot calculate God. It is unsearchable. It is untraceable. Masyadong mysterious. Kaya kapag ganyan, mysterious ang dating ng sitwasyon mo, hindi mo maintindihan bakit siya nagdesisyon ng ganun.
mahirap magpasalamat. Pero when you have insight to His revelation and His purpose, blessed are you. Darating ka doon sa 1 Thessalonians 5:17 na lagi kang merong pasasalamat. Amen. Bakit? Alam ng Diyos ang kanyang plano, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hallelujah! Mamaya, maintindihan nyo yung Romans 11:33 na yan as we go along. So, in every situation, dalawa ang pwede mong gawin. Mag-respond o mag-react. Sabi mo sa iyong katabi, mag-respond ka dapat. Hallelujah. Amen? Pag ito, binato ko tong base na ito. Ganda, di ba? Pag binato ko to sa pader, ano ang may isip nyo? Sigurado basag to. Tapos yung pader, meron ding konting lamat. Ano ibig sabihin nun? Reaction. Correct? Ang tawag doon ay reaction. Pero halimbawa, bola ng tennis ang ibabato ko sa pader. Ano mangyayari? Magbabounce lang siya. Kahit walang hanggang kung ibato yon, hindi masisira yung pader, hindi rin masisira yung bola. Anong ginagawa nun? Nagre-respond. So, magkaiba. React, respond. Pagka ikaw ay sinesermo na ng nanay at tatay mo, nagre-react ka ba o nagre-respond? Wala. Ha? Dalawa yan eh. Sa buhay, kapag dumating yung mga hindi mo gusto, hindi masasakit na mga sitwasyon, anong ginagawa mo? Nagre-respond ka ba? Nagre-react. So, ano dapat gawin natin? Mag-respond. Halimbawa, naghirap ka. Ang reaksyon mo, i-withhold mo ba yung tithes and offering mo o magre-respond ka? Tumaas yung mga bilihin. Anong gagawin mo? Babawasan mo yung tithes and offering mo o magre-respond ka? Ito patahimik ng patahimik. Di ba? So makikita natin dito na mas nagre-react tayo kasi sanay tayong mag-react sa nakikita natin, nararamdaman natin. Na yung five senses natin na nagko-communicate sa mundo, sa physical realm, yun ang dahilan kung bakit na-abort, na-slow down ang ating spiritual progress and maturity because we are always reacting sa sitwasyon natin instead of responding. Hello? Kumusta na buhay mo? Sabi mo sa iyong katabi, ilang porsyento sa buhay mo na ikaw ay nag-respond at nag-react? Okay, sagutin mo. Pakinggan mo yung sagot niya. Mag-iisip yan. Ilang porsyento nga ba? 1 to 10. Nasa 5 ka ba? Nasa 6? Nasa 7? O nasa 2? Kasi dapat alam mo eh. Bakit? Kasi kailangan mo ring makita yung sukat ng iyong maturity at paglago. That's right. Pag hindi mo nakita yan, paano ka magsisipag kay Lord? Paano ka pupunta pa? Paano ka pang mananalangin? Lord, bring me to the next level. Anak, hindi ka pa handa sa next level. Mataas pa ang iyong reaction kaysa sa iyong response. Yes. Amen. Hello? Praise God. So, number 1. How many believe that the God that we are serving na sinasabi kanina na full of wisdom, untraceable, mysterious ang kanyang galaw, meron siyang inaalaw sa buhay natin, pero meron siyang intensyon na i-glorify ang kanyang sarili. In every allowed situation, God has an intention to glorify Himself. Why? Kasi nakalagay sa Isaiah 43:7, nung create niya tayo, ang sabi ni Lord, I have created them for my glory. So you and I were created for His glory. Now, kung natatandaan ninyo ang mga Israelites, nung sila ay hinahabol ni Pharaoh, na-realize nila na walan sila ng katulong.
Nung pinalaya nila mga Israelite, na-realize nila na wala na magtatrabaho ng kanilang binyag, wala na magtatrabaho sa kanilang bahay. Kaya gusto nila na habulin ng mga Israelite at ibalik sa pagkakaalipin. Tumakbo na po sila. At dumating sila doon sa sitwasyon na nilid sila ng Panginoon doon sa lugar na kung saan yung Red Sea situation. Okay, tingnan po natin yung verse na yan. Ito sabi ni Lord sa verse 4. Exodus 14 verse 4. Ang sabi ni Lord, "Then I'll make Pharaoh's heart stubborn again, and he'll chase after them," the Israelites. "And I'll use Pharaoh and his army," ano sinabi niya? "To put my glory on display." So gustong i-display ni Lord yung kanyang glory sa kanyang mga anak na kung saan inilid ng Panginoon. Ang sabi niya kay Moses, "Moses, dumaan kayo sa ganitong lugar, ganyan, ganyan, ganyan." Bakit? I-display ko glory ko. Hallelujah. I-display ko ang glory ko. I-display ko ang glory ko. Alam mo, minsan, kapag hindi mo nakita yung intention ng Diyos, na meron siyang intention na i-display ang glory niya, against what? Then the Egyptian will realize that I am God. Alam mo, hindi pa na-realize ng mga Egyptian yung namatay na firstborn nila, yung 10 plagues sa Egypt. Para bang sinasabi ng mga magician nila, nagkataon lang yan, nagkataon lang yan. Hanggang sa dumating doon sa pinakamasakit na namatay ang firstborn, saka lang pinalaya ang mga mga Israelites. Correct? Tapos nahimasmasan na naman sila. Chinase na naman nila ang mga Israelites. Tapos sabi niya rito, "Then the Egyptian will realize that I am God." Amen. Meron akong gustong iparealize sa kaaway mo at meron din akong intensyon na i-display ang glory ko. Hallelujah. Now, yung sumunod na verse, sabi niya sa 13, Moses told the people, sabi niya, "Fear not, stand still, be firm, be confident, and undismayed." Why? "See the salvation of the Lord, which He will work for you today." Today. Today. Praise God. Meron bang humahabol sa inyong mga Egyptian ngayon? May humahabol sa inyo Egyptian na nakakatakot, na in-intimidate ka? Meron bang mga Egyptian ng mga bayari? Meron bang mga Egyptian ng mga kumakatok dyan na merong motor? Minsan pagka kumatok yun, nakakakaba. Alam nyo na kung sino yun, di ba? May chariot na dala yun. Di ba? Oh. So, sabi niya, pansinin niyo, sabi niya, "He will work for you today." Why? "For the Egyptian you have seen today, you shall never see again." Ibig sabihin, meron pwedeng tuldukan si Lord na kinakatakutan mo. Pwedeng tuldukan ni Lord ang mga kinakatakutan mo, mga uncertainties ng buhay. God can put things to an end. Dahil nakikita niya na ayaw ng Panginoon that you are in a constant torment of your life. Tormented by fear, anxiety, and depression. Sabi ng Panginoon, yung nakikita mong Egyptian na yan of depression, yung Egyptian na yan, sabi ng Panginoon, hindi mo na makikita ulit yan. Amen. Hindi mo na makikita ulit yan. Kung naniniwala po tayo sa mga declaration ng word ng Panginoon, God's word that's been declared in Exodus is the same word that's been declared to us because God's word is eternal. Amen. Hindi nagbabago ang kanyang salita. I pray that the Holy Spirit make this word a rhema to you. Amen. Verse 14, "The Lord will fight for you,
and you shall hold your peace and remain at rest. Sarap ng posisyon na yun, ano? Peaceful ka, at ikaw ay kalmante, very cool, at rested. Diba? Hello? At alam natin kung ano ang naging epekto niyan. Dinivide ni Lord ang Red Sea. At nakita natin na napulpil yung word na yan. At lahat ng kinakatakutan ng mga Israelites ay nalunod. So tinupad ni Lord yung kanyang word na hindi nyo na makikita yan. Ikaw na nalulunod sa mga problema, sabi ni Lord, didivide ko ang Red Sea. Makakatayo ka, lalakad ka sa dry ground, at yung gustong pumatay sa'yo, sila ang lulunurin ko. So, tinurn around ng Panginoon ang sitwasyon na ito. That's why, itong mga ganitong klaseng history at record, Israel lang ang may kustodya. Para ba kung babasahin natin ito, kung tayo po ay magbabasa, para bang hirap paniwalaan. Dinivide ni Lord yung Red Sea para isolve yung problema nila. Ginawa ni Lord yun. Pero kung titignan ninyo, sinagot na ng Panginoon yung question natin na doon pa lang kay Abraham. Ang sabi niya kay Sarah, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap na gawin si Lord? So nangyari po yan. Nag-rejoice sila. Nagsayaw si Miriam habang sila ay dumadaan sa Red Sea. They are rejoicing. So at that moment, nakita po natin na yung intention ni Lord na i-glorify ang kanyang pangalan at i-display ang kanyang glory ay nangyari. And yet, sometime, sa pagdi-display ng glory ni Lord, pag tayo ay hindi sanay, minsan nakakakaba, nakakatakot. Hello? Kasi hindi natin ma-measure, hindi natin ma-predict, hindi natin alam yung capability ng isang Almighty God. Actually, minsan meron akong ewan ko kung nabasa nyo sa Isaiah, sabi niya, I kill people just to preserve your life. Pero mo yun? Papatay ako ng ibang tao para lang i-preserve ang buhay mo. Napakapalad mo naman. Pero mo yun? Pumatay si Lord para lang i-preserve ang buhay mo. At nakita natin yun dito sa Red Sea situation. Sabihin mo sa yung katabi, ano ikakatakot mo? Kung ganun yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Di ba? So, paganahin po natin, i-allow natin yung ganitong klaseng picture as we are pondering and meditating this kind of word so that our soul ay ma-fuel ng consciousness ng kingdom operation. Kung i-allow natin itong mga picture na ito ng mga bagay na kung saan nag-display si Lord ng kanyang glory. Hallelujah. Masasanay tayong magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. So, justified yung sinasabi ni Paul that in every situation, in every circumstances, give thanks. Sa palagay nyo kaya, yung Israelites at that time, nagpapasalamat? Hindi. Basahin natin kung nagpapasalamat sila. Tingnan natin kung nagpapasalamat sila sa verse 1 ng Exodus 14. Tingnan nyo kung talaga nagpapasalamat. Parating na yung mga chariots. Ito ang kanilang reaction. Instead na mag-respond, nagre-react. Chapter 14, verse 1. Ano sinabi rito? Babasahin natin pababa. Now the Lord spoke to Moses saying, next. Speak to the children of Israel that they turn and magkampo raw sila before, ano ba ito banggitin?
mapay, hahirot. Ha? Para bang nakakabulol bang ito? Hahirot. Between Migdol and the sea opposite Baal Sipon. So yun daw si Baal, may sipon. Social na sipon yan, ang sipon. Okay, kita niyo yung instruction ha? You shall come before it by the sea. So may instruction si Lord. Pagdating sa verse 3, eto na. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by the land, the wilderness has closed them in. So nababasa dito, nababasa ni Lord yung iisipin pa lang ni Pharaoh. Just imagine yung Diyos na to. Yung iisipin mo, sinasabi na. So parang sinasabi niya, ganito magiging scenario niyo sa buhay niyo. Ito isipin ni Pharaoh. Kaya magiging reaksyon ni Pharaoh ganito sa verse 4. Sabi niya rito, then I will harden Pharaoh's heart. Ibig sabihin ng I will harden dito, yung reaction niya kasi, instead na sumurrender kay Lord, doon pa lang dapat sa Egypt, marami na siyang na-realize. Eh hindi! Lalong tumigas eh. So that he will pursue them. Ito sinabi niya, I will gain honor and Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Tingnan yung reaction sa verse 5. Sa verse 5 ito. Now it was told the king of Egypt that the people had fled. And the heart of Pharaoh and his servant was turned against the people. And they said, why have we done this? That we have let Israel go from serving us. Sabihin, nawala sa isip nila, ba't pinalayan natin sila? Wala na tayong katulong. Wala tayong alipin. Sino mag-aalaga natin mga binyag? Sino mag-aalaga? Sino mag-ano ng mga business? Sabi niya, what have we done? Para silang, para silang nagkaroon ng amnesia. Ba't natin sila pinalaya? Eh di paano yan? Tayo na maglilinis ng bahay natin. Wala na magsaserve sa atin. Verse 6, sabi niya. So he made ready his chariot and took his people with him. Verse 7. Also, he took 600 choicest chariots. Mahal mo 600. And all the chariots of Egypt with captains over every one of them. Verse 8. And then sabi niya, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel. And the children of Israel went out with boldness. Hallelujah! Verse 9. Ito na. So the Egyptian pursued them and all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them, camping by the sea beside the Pi-hahirot, before Baal Sipon. Verse 10. Now, pansinin ninyo. And when Pharaoh drew near, ito reaction ng Israel. Pansin nyo. And the children of Israel lifted their eyes. Ito, kamata na. Nag-respond na sila sa physical eye. And then sabi niya, and behold, the Egyptian marched after them, so they were very sobrang takot. And the children of Israel cried out to the Lord. Sa verse 11, nag-cry out sila. At ito ang sinabi ng mga children of Israel. Verse 11. Hallelujah. Verse 11. Then they said to Moses, pansinin po ninyo, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Alam mo, sa sobrang takot nila, sinisisi na naman nila si Moses. Yung una, masaya silang umalis. Pagkatapos ngayon, sinisisi na nila si Moses. Sa sobrang takot, nakalimutan nila ang ginawa ni Lord sa Egypt. Why have you dealt with us to bring us out of Egypt? Bakit, Moses? Kulang ba ang sementeryo sa Egypt? Pwede naman kaming mamatay na lang doon. So, pansinin niyo, hindi ho sila nag-respond. Nag-react po sila. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, kumusta ka na? Nagre-respond ka pa ba kay Lord? O
mataas pa ang porsyento na ikaw ay nagre-react or nagre-respond. Okay, let's go sa ating slide. Pangalawa, ansinin po na. Okay. Okay, number 2. Number 2 yan ha, hindi yan number 1, number 2. So, naintindihan po natin yung number 1. Gustong i-display ng Panginoon ang kanyang glory sa kanyang mga in-engineered, inalaw na mga sitwasyon na hindi mo na-measure, hindi mo maunawaan. Gusto niyang i-display ang kanyang glory. And at the same time, gusto niyang tuldukan ang pangtotorment ng kaaway sa buhay mo. Hallelujah. Number 2. In every allowed situation by God, ano ang gusto niya tayo mag-respond? Mag-respond tayo sa prayer. Instead na ikaw ay mapuno ng murmuring and complaints, ikaw ay mag-respond sa prayer, sa praise, sa worship. Hello? Naalala niyo yung kay King Jehoshaphat? Nag-respond sila sa prayer, sa worship, sa fasting. Then yung kalaban nila, nag-away-away. Correct? Natuwa si Lord sa ganong klaseng response. Kaya ginulo ng Panginoon yung kaaway na atake kay Jehoshaphat. Praise God. Pag nag-respond po tayo sa tamang response sa maling mga sitwasyon at hamon ng buhay, kumikilos ang kamay ng Diyos. Now, tignan po natin ito. Kilala niyo si King Hezekiah? Nagkaroon po ng sakit si King Hezekiah. Nagkaroon siya ng sakit. Pinadala si Isaiah. Sabi mo kay King Hezekiah, i-order niya ang kanyang buhay sapagkat hindi na siya makaka-recover. So, ang sabi niya rito. So, in those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die and you will not recover." Sino po rito gusto i-announce yung kanyang kamatayan bago siya mamatay? Nasa kamay. Minsan ayaw natin, pero ito, tingnan mo. Alam ni Lord ang magiging susunod na chapter sa buhay ni Hezekiah. Tama? So, binigyan niya ng chance si Hezekiah. Isaiah, punta ka ron. Sabi mo, ayusin niya na yung buhay niya. Bakit? Mamamatay na siya. Sabi mo sa yung katabi, ayusin mo na ang buhay mo. Di ba? Ano yung revelation doon? Lahat tayo, mamamatay. All have sinned and fall short of the glory of God. All of us in this world will die. Sabi ng Hebrew 9:27, it is appointed unto man to die once. Sabi mo sa yung katabi, tao ka ba? O, di mamamatay ka. Kasi kung hindi mo ma-accept yung ganyang klaseng word ni Lord, ha? Mahirap tanggapin ang kamatayan. Ito nga si Hezekiah, hari siya eh. Mayaman. Hindi niya matanggap yung announcement na mamamatay na siya eh. Sabi niya, this is what the Lord said. Put your house in order. Why? Because you are going to die. You will not recover. Si Lord na nagsabi. So, anong ginawa ni Hezekiah? Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. So, anong ginawa niya? Marap siya sa wall. Marap siya sa wall. Kausap niya yung wall. Nag-pray siya. Alam niyo, yun po yung dapat na respond po natin instead na mag-complain ka, magalit ka kay Lord. You're seeking God in prayer. Amen? Paano ba tayo mag-respond? Tingnan po ninyo. Yung sumunod na verse. Ito ang prayer ni Hezekiah. Remember, O Lord. Meron siyang ipinaalala kay Lord. Baka kasi nakakalimot na si Lord.
Di ba? Pero pinapaalala. Pero sa word ni Lord, sa Isaiah, meron din sinabi si Lord na, put me in remembrance. Hindi dahil sa nakakalimot siya. Ang sabi niya, remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. Sinabi niya yung kanyang track record of faithfulness. And Hezekiah wept bitterly. Ba't kaya siya umiyak? Naiyak siya kasi sa dami ng kanyang mabuting ginawa, ang announcement sa kanya ay mamamatay na siya. So before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Ano sinabi niya? Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. Yes. Hindi yata kayo masaya doon sa word. Ano sabi niyo? Narinig ko prayer mo pero nakita ko rin yung luha mo. Alam mo sa Malakay, nangongolekta si Lord ng luha. Niipon niya sa bote. Very precious sa kanya luha natin. I have heard your prayer. Amen! I have seen your tears. Amen! At ang sabi ni Lord, I will heal you. Amen! I will provide for you. Amen! I will give you victory. Amen! Yun po yung word na binigay niya. Instead na siya po ay nag-react sa takot dahil nag-declare si Lord na kukunin na siya, ano nangyari? Sabi ni Lord, I have heard your prayer and I have seen your tears and I will heal you. I will heal you! Amen! Alam niyo, minsan, isa sa nakakasugat sa ating puso, yung mga sitwasyon sa buhay. Mga circumstances na tayo po ay nasusugatan. Yung para bang yung mga kaisipan natin habang nagmumuni-muni tayo. Sana single na lang ako. Mga ganun ba? Sana single na lang ako. Gusto kong bumalik sa pagka-single. Hindi. Andiyan na yan eh. No exchange, no return. Wala ka nang magagawa. Makinig kayo. Whoever loves you most will hurt you most. Ayun na! Kung sino yung nagmamahal sa'yo ng todo, yun din ang makakapanakit sa'yo ng todo. Totoo yun. Ayun na nga. Minahal ni Lord yung mga disciple niya for 3 years. Binigay niya yung kanyang buhay. Nagawa siyang i-deny at i-Judas. Masakit yun. Yung alagaan mo yung anak mo. Tapos magpapakita ng disrespect. Masakit yun. Hallelujah. Hello? Di ba? Kapag nag-react tayo sa sitwasyon natin, maliwanag na nasaktan tayo ng sitwasyon. Pero kung ikaw'y nag-respond, nagpasalamat ka kasi meron kang insight na nakita sa sitwasyon na yun, napakapalad mo. Hallelujah. Tandaan mo, anuman ng mga masasakit na sitwasyon sa buhay mo ngayon, hindi yan ang diin ng storya ng buhay mo. Yan ay isang chapter lang. So don't stay in that chapter. Move on to the next chapter of your life. Right. Tandaan mo yung words ni Lord. I will change you from glory to glory. Pero minsan, mahirap magbago kapag walang dahilan na magbago. Kaya sa mercy ni Lord, He packaged a situation with mercy. In every circumstances, there is a package of mercy. Why are you suffering like that? Because God is so merciful in your life.
Bakit ka nasasaktan? Dahil merciful si Lord sa'yo. Amen. Anong merciful, pastor? Wasak-wasak na nga buhay ko, merciful pa. Hindi mo kasi naiintindihan. Siya lang ang nakakaintindi. Kasi kung naiintindihan mo lahat, lalaki lang ang ulo mo. Right. Kaya hindi niya nire-reveal lahat sa'yo. Kasi siya yung nagmo-mold. Ikaw yung clay. Siya yung kamay. Hindi mo man maintindihan bakit ka pinipiga, bakit ka chinichisel, bakit ka pinoporma, bakit ka sinusuntok nung kamay na yon, nung clay na yon. Talagang diyan ka sa gitna. Diba? Jeremiah, pumunta ka doon sa clay pot, sa potter's house. Bakit? May sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo sa Israel. Naririnig ko sa aking mga tao, bakit mo ako ginawang ganito? Hello? Ano sabihin ni Lord? Bakit? Wala ba akong karapatan na gusto kong iporma sa clay na to? Clay ka lang eh. Hindi ka naman kamay. Hindi ka naman Diyos. Right. Right. Hallelujah. Yes. Ako may karapatan na iporma ka. So, ano ibig sabihin niya? Pagka dumadaan ka pala sa iba't ibang klaseng challenges na hindi mo maintindihan, meron palang ginagawang molding si Lord sa'yo. Amen. Right. Kaya lang, di mo maintindihan. Oh, the depth and the riches both, the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory forever. Amen. Lord, di ko maintindihan eh. But be glorified. Amen. Lord, masakit eh. But be glorified. Amen. Amen. Ha? Right. Hello? Yes. We respond in thanksgiving. Amen. In every circumstances. Why? Sapagkat may nakabalot na mercy behind it. You don't understand mercy of God. Sa sobrang mercy niya sa iyo, inalaw niya na matay si Jesus para sa iyo. Pero napakadaling kalimutan ng kanyang act of mercy kapag meron ka na naman panibagong problema. Di ba? Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, napaka-merciful ni Lord sa iyo. Habang naiintindihan mo to, you understand how God's wisdom operate. At hindi mo na ngayon titignan ang bawat chapter ng buhay mo na para bang ayaw mo nang mabuhay. Tingnan niyo yung sinabi rito. Sabi ni Lord sa kanya, sabi mo, Isaiah, sabi mo kay Hezekiah, itong gagawin ko sa kanya, narinig ko prayer mo, sabi niya, I will add 15 years to your life. Wow! Praise God. Ikaw ba dagdagan ng 15 years, tinaningan ka na ng doktor ng 1 month? Hindi ka ba matutuwa? I will add 15 years to your life, and I will deliver you. Amen. I will deliver you. Amen. And this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. Pero mo, makakarinig ka ng ganyan. Dahil sa aking pangalan. For my sake. Alang-alang sa akin. Hindi alang-alang sa iyo. Wala naman ako mapapala sa iyo. Alang-alang sa akin. I will add 15 years to your life. Hallelujah. At alang-alang kay David, my servant, natatay mo, I will add 15 years. Amen. So meron siyang tinitignan na tipan, na ino-honor na tipan. Dahil sakop ka doon sa tipan na yun. Amen. Your covenant. Hallelujah. Ito po yung pangatlo. Magtatapos po tayo rito. In every allowed situation by God, we must be what?
willing to repent. Willing to repent. Amen? Alam niyo, minsan, sino po rito, minsan kapag ka nakakaranas ng mga pagsubok, masasakit na mga sitwasyon, meron kaagad tayong may isip, ano kaya kasalanan ko kay Lord? Right. Hello? Amen. Sino nag-isip ng gano'n? Meron ako nagawang kasalanan, ba't nangyayari sa akin to ano yung healthy yung ganong klaseng tanong eh. So, ibig sabihin, katulad ni di ba? Katulad ni Jonah. Anong kasalanan ni Jonah? Bakit gumulo buhay niya? Kasi inuutusan siya pumuntang Ninive. Deliberately nagpunta sa opposite side. Hanggang sa nagkaroon na iba yung climate, nagkaroon ng bagyo, dumilim ang langit, nagkaroon ng unos. Correct? May mga consequences sa buhay natin, hindi dahil sa gusto ni Lord, kung hindi, you violated something. Kaya nagre-reklamo ang nature against you. Ngayon mo kumulimlim, nung sumakay siya, maaraw pa. Nung andun na siya sa gitna ng dagat, doon pa dumili. Pagkatapos noon, sa dami-dami na pwedeng mabunot na pangalan pa niya. Doon ba hindi ka pa ba magre-repent noon kung nabulot pa na pangalan mo? Pero halimbawa, 100 kayo doon sa barko, tapos nabunot pangalan mo, hindi ka pa ba magiging magre-repent? Dapat doon pa lang nakitaan na natin si Jonah nag-repent. Matigas talaga eh. Sabi nung tripulant, sabi nung captain, ikaw ba to? Jonah. Ako po yan. Ano ka ba? Ba't ka nandito? Sino ka? Propeta ako ng Diyos. Natakot yung kapitan, propeta ng Diyos. Bakit? Anong ginawa mo sa Diyos mo? Doon mo in-interview siya. Umalis po ako eh. Sumuway po ako eh. Papunta ako ng Ninive eh. Iniba ko direksyon ko. Ganun ba? Dinamay mo kami sa problema mo ah. Ano yun, minsan sa violation natin, maraming nadadamay na hindi dapat madamay. Sabi mo sa yung katabi, ayusin mo buhay mo para hindi ako madamay. Ay. Isto. Ha? Buhay nyo ah. Hello? Alam mo yun yung typical na reaksyon ng isang tao pag ayaw niyang sumunod kay Lord. Makikita mo, baliktad yung kanyang ginagawa eh. Propeta na yun ha. Ikaw hindi ka pa propeta. Yung propeta, matigas na. Ikaw pa kaya? Tama. Nakakarinig na ng boses yun. Willfully niya. Dinesisyonan niya talaga na ayaw pumunta dyan. Naapektuhan. Doon pa lang, dumilim pa lang yung araw, alam mo na dapat eh. Doon pa lang, alam mo na, kinakausap ka na ni Lord. Yes. Hindi, nagmatigas pa eh. Alam mo kung saan pumosisyon? Sa pinakailalim, pinakamadilim. Natulog siya ro. Hanggang sa bumabagyo na, dinadiagnose ng kapitan. Nagkaganito tayo, umalis tayo, maaraw eh. Tignan niyo nga mga pangalan niyan. Pagpala, bunutan natin. Baka sino may balat sa puwet dito? Sabihin mo nabunot, Jonah. At nung nabunot na yun, dapat nag-repent ka na eh. Tigas pa rin. Hanggang sa sinabi ni Jonah, yung dahilan. Ayaw niyang pumunta sa Ninive. Ayaw niya. Bakit? Ang gusto niya sa Ninive, isumpain ng Diyos. Ang gusto niya i-judge. Kasi yung mga tao sa Ninive, masyadong malulupit. Pag merong dayo na nagpunta sa kanila, bubugbugin nila, parurusahan nila kapag ibang lahi. Ang gagawin nila doon, lalaplapin yung buong ganito mo. Tatanggalin nyo. So lalabas yung ngipin mo para kang nakangiti parate. Ganun sila kalupit. Tapos yung talampakan mo, hihiwain, tatanggalin yung pinakatalampakan mo. Pagkatapos palalakarin ka. Tapos pagtatawanan kanila habang nasasaktan kang lumakad, tapos nakangiti ka.
Ganun sila. Kaya ayaw ni John, ayaw ko dyan, judge mo na lang yan. Parang yun yung ano yan, nasa isip na. Ayaw ko dyan, i-judge mo, malulupit mga tao dyan. Sain mo na yan. Tapos noon, talagang boisterous na yung, anong gagawin namin sa'yo? Sabi nung kapitan, anong gagawin namin sa'yo? Ikaw pala may dala nitong storm na to eh. Siya mismo alam niya eh, ihagis niyo lang po ako sa dagat. Pinilit ng mga tripulante na dalhin sa gilid, hindi madala-dala sa gilid. Alam mo, sabi ng mga tripulante, Lord, ikaw may sabi sa servant mo, ihagis namin. Ha? Wala man kami kinalaman dito. Paghagis sa dagat na ganon, biglang bumukas yung araw. Wow, ang ganda ng araw. Tapos biglang namayapa, nawala yung waves. Tapos nilunok si Jonah ng napakalaking whale ng isda. Nilunok siya. At alam niyo kung saan yung destinasyon? Nineveh. Dapat doon pala paglabas mo, nagre-repent ka na eh. Di ba? Ang tigas pa rin niya. Iniluwa siya ngayon na may nakakita ng mga tao. Huy, ano klase ano to? Sa tao niluwa ng ating Diyos. Kasi ang Diyos ng mga Nineveh, isda. Yes. Yes. Kaya nung niluwa siya, natakot sila. Yung Diyos-Diyosan natin, naglabas ng tao. Huwag natin gawin yung ginagawa natin sa Kanya. Makaparusahan tayo. So takot sila kay Jonah. Hanggang sa nag-release si Jonah. In 40 days, gunawin ng Diyos ang mundong ito. Itong Nineveh. Aba natakot. Ultimo hayop, nagpastig. Suot ng sako. Yun ang word doon. Nag-respond sila. Dinifer ni Lord yung judgment. Nung nag-respond sila sa repentant, si Jonah malungkot. Tinitignan niya, umuupo siya doon sa malayo, nakaupo siya. Ganun siya. Tinitignan niya yung city kung itutuloy ng Diyos yung... Ang gusto niya, i-judge. Tapos si Lord nagpatubo ng one overnight ng lilim ng isang puno. Pero naghanda rin siya ng worm. Nung masyado nang mainit, kinain ng worm yung lilim na yan. Nainis na naman siya. Patayin mo na ako! Sabi niya. Sabi ni Lord sa kanya, nagagalit ka dahil nawala yung lilim mo? Oo! Masakit! Mainit! Patayin mo na ako! Bakit, Jonah? Ikaw ba nagpatubo niya? Hindi ba ako? Galit na galit ka. Nawala yung lilim mo. Nawala yung comfort mo. Comfort mo lang ang iniisip mo. Itong mga tao sa Nineveh, hindi alam kung ano kaliwa o kanan dahil sa kanilang unrighteousness. Mahabagin ako sa kanila, kaya kita pinadala. Tapos ganyan ugali mo. Hindi maintindihan ni Jonah. Very selfish siya. Gusto niyang gantihan yung mga taong malulupit. Pero hindi niya alam, dinidil na siya. Yes. Ang karakter niya. So doon nakita natin na bakit nagkaroon ng storm, bakit nagkaroon ng mga whale, bakit nagkaroon... Kasi resulta yon ng ating pagsuway. Bakit nagagalit ang bulkan? Bakit nagagalit ang dagat? Bakit nag-earthquake? Kasi malala na kasalanan ng tao. Nagre-reklamo na ang nature. So ang gusto ni Lord sa atin ay ano? Mag-repent. Magkaroon tayo ng introspection. Lord, may mali yata akong nagawa na hindi ko alam. Nagkakaroon ka ng searching sa loob mo. Baka may mali ako, Lord. Ba't nagkakaganito buhay ko? Alam mo, pagka ganun ang tanong mo, lumalapit ka kay Lord, that is a healthy thing to do. Amen. Hindi yung lumalayo ka na para bang nagmamataas ka pa, meron kang pride. Instead na ikaw ay ma-break sa kamay ng Panginoon. Matuto kang ma-break, matuto kang magpakumbaba. Nangyari, lalo pa tayong tumitigas. Sabi mo sa iyong katabi, sana palambot ang puso mo.
ba? Yung pong araw na tumutunaw sa butter is the same araw na nagpapatigas sa clay. Walang problema sa araw. Yung respond mo sa araw, butter ba o clay? Pag butter, palambot ka ng palambot. Pero kapag ka ikaw ay clay, sa gitna ng init, patigas ka ng patigas. Mag-respond. Sabi mo sa iyong katabi, learn how to respond. Kaya ito, mga anak sumasagot sa magulang pag ina-advise. So, kahit tama ka pa, kung magsasalita na magulang mo, manahimik ka na lang. Dahil kapag ka ikaw ay sumagot habang siya ay nagsasalita, you're showing disrespect. Hello? Kaya si Jesus, walang kasalanan. Tumulo na ang dugo. Hindi siya nagpakita ng disrespectful sa plano ng kanyang ama. Natuto pa rin siyang magpatawad sa krus kahit wala siyang kasalanan. At ang sinabi niya sa krus, Father, forgive them. They know not what they do. So ano po dapat nating respond in the midst of challenges? Magpa-search tayo kay Lord. Lord, ano ba mali ko? Kung ano man ang mali ko, Lord, patawarin mo ko. Magandang respond po yan. Kasi lumalambot ang puso natin sa gitna ng mga hamon at sitwasyon ng buhay. Amen? Hindi yung gagamitin ito ng kaaway para patigasin ang puso mo. Hindi. Dapat mag-respond tayo ng tama. Tignan po ninyo 2 Corinthians 7:10. Sabi rito, godly grief and the pain God is permitted to direct. Ano pinoproduce nito? It produce what? Repentance. That leads to the contributes to salvation. And what? And deliverance from evil. It never brings regret. But worldly grief, the hopeless sorrow that is characteristic of a pagan world, is deadly, breeding and ending in death. Si Judas, may grief, namatay. Si Peter, may repentance, nabago. Na-deliver siya. Napalaya siya sa torment ng away. So makikita po natin dito na inaalaw ng Panginoon ng isang sitwasyon at tinitignan niya ang ating pong mga puso. Mag-yield ba tayo sa Kanya? Magpapasearch ba tayo sa Kanya? Hello? Alam pagka meron kang naramdaman sa sasakyan mo na hindi normal, iimbestigahan mo. Alamin mo, may problema rito. Di ba? Pag lumambot yung left na wheels mo, gusto mong tignan. Kaya pala medyo tabingi ang takbo. Bakit? Yung hangin, manipis na. So, ibig sabihin, sa buhay natin, meron tayong hindi maintindihang mga sitwasyon at circumstances. We got to run to God at sabihin natin, Lord, baka may mali sa buhay ko, bakit nagkakaganito? Naalala niyo yung sa panahon ni David, merong 3 years famine? Di ba? Sabi niya, Lord, bakit may famine kami? Wala naman ako natatanda ang kasalanan namin. Ano ba kasalanan namin? Sinabi sa kanya, si Saul, may binayolate na covenant. Nagkaroon ng breach sa covenant between Gibeonites. Pinatay niya ang Gibeonite. Yun ang naging legal ground ng kaaway. Bakit may famine? So tayo, magtanong ka, Lord, ba't may famine sa buhay ko? Bakit may famine sa pamilya ko? Bakit hirap na hirap kaming kumilos? Bakit yung finances namin masyadong mahigpit? In spite na kami niligtas mo, ano ba meron, Lord? Pwedeng sabihin ni Lord sa iyo ang gusot eh. Kaso, minsan di na tayo nagte-take time sa Kanya, Lord.
Pwede ba i-reveal mo sa akin? Meron ba akong mali? Yung anak ko ba may mali? Yung magulang ko ba may mali? Ihingi ko sa iyo ng tawad. Gusto kong iayos ang buhay namin para ang pagpapala mo ay dumaloy sa amin. Amen. Yan ang yan. Hello? Now, tignan po ninyo. Sa sitwasyon ni David, ito po ang nangyari. David's situation resulted from the sin he committed. Handaan po ninyo, nung siya ay nagkasala ng murder at adultery against Uriah, adultery against Bathsheba. Some situation in our life are consequences of our sin. Hindi lahat ay galing kay Lord na mga sitwasyon. May mga sitwasyon na resulta ng ating mga maling pagpili at pagkakamali. Kasalanan. Hello? Katulad po ito. Damay ho tayo sa kasalanan na ginawa ni Adan. Correct? Yung mga sakit, karamdaman, kamatayan, yan po yung resulta ng kasalanan ni Adan. Pero, yung obedience naman ni Lord, resulta naman ng obedience ni Lord, meron naman tayong access sa pagpapala ng Diyos. We reign in this life because of the obedience of one man, and that is Christ. So yun ang maganda pong ni-reverse ng Panginoon. Na si Lord mismo ang gumanap ng obedience na hindi kayang sundin ng tao. So ni-represent niya ang tao. Kaya ang tao ay merong pag-asang maligtas, may pag-asang pumunta ng langit, may pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po siya natin naging Savior. At yun ang dahilan kung bakit lalaliman natin ating relationship kay. Nung magkasala po si David, akala ni David walang nakakakita sa kanya at akala niya si Joab lang ang nakakaalam. Pero sabi po rito, kinompront siya ni Nathan. Naalala niyo yung panaginip, ano? Doon sa 2 Samuel chapter 12, verse 1 and 2. Anong sinabi doon? Nung lengthy speech ni Nathan, ito po ang response ni David. David's only recorded response in this passage is found in a simple phrase. Ano yun? I have sinned against the Lord. Alam niyo ang word dyan? Yung sumunod na verse dyan, sa verse 13, ang sinabi doon, quickly ha, makikita po ninyo, kung makikita po natin yan, ang sabi ni Nathan, and the Lord had forgiven you. Ganun kabilis. Kaya pala siya tinawag na a man after God's own heart. Kung titignan natin yung record, ha, yung sabi niya, nung sinabi niya, I have sinned against the Lord. Yung sumunod na verse, ang bilis nung respond ni Nathan, and the Lord has forgiven you. Ano yung kasalanan? Murder and adultery. Pinatawad. Nathan said, David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Bakit? Hindi itinago ni David ang kanyang kasalanan. So, kung titignan po natin yan, babalikan po natin yung slide, tapos tignan po natin yung epekto niyan, makikita natin, pwede nating silipin yung resulta ng paghingi ng tawad ni David. Pansinin po natin. In Psalm 51, babasahin po natin yan paunti-unti. No? Makikita natin, we get a peek into that. We see a man truly broken by his transgression. So we see it in a man who cries out to the Lord for mercy, who knows that he has no hope outside of who God is. So tingnan po natin sa Psalm 51 verse 1 and 2. Makikita natin sa Psalm 51 verse 1 and 2, ito ang sinabi ni David. Psalm 51 verse 1 and 2. Okay. Ito ngayon yung prayer niya. Sabi, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies,
blot out my transgression. Verse 2, it says, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Yun yung prayer niya. Na walang ibang makagagawa kundi si Lord. Back to the scripture, doon sa ating. Sabi niya, we see it in a man. We see it in a man whose sin looms largely in his mind, reminding him again and again of his humanity and failure. Basahin natin sa Psalm 51, verse 3. Sabi niya, anong ginawa niya? Tinago niya ba yung kasalanan niya? Sabi niya, hindi. I acknowledge my transgression and my sin is always before me. Ibig sabihin, tormented siya ng kanyang pagkakamali. Verse 4, sabi niya, verse 4, against you, and you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Verse 5, behold, sabi niya, I was brought forth in iniquity, and in sin, my mother's conceived me. Verse 6, sabi niya, behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part, you will make me to know wisdom. So, pansinin niyo, sabi niya, pinaglihi ako sa kasalanan, Lord. I am a sinful man, meron akong problema, and my problem is sinful nature. Katulad ng sinabi ni Paul, yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw kong gawin, yun ang paulit-ulit kong nagagawa. Who will save me from this situation? To this body of death. Thank God through Jesus Christ our Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, as we go back, okay, makita po natin, we see it in a man whose greatest desire in this moment is just to be clean again. Just to have his ugliness erased. Just to be pure. Just to be forgiven. And restored his precious friendship with the Lord. And is asking the only one capable to accomplish it. Walang iba makakapag-accomplish niya kung hindi sa Lord. Verse 7 and 15. Hallelujah. Sabi ni David, ang prayer niya kay Lord, Lord, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Verse 8. Ang sabi niya sa verse 8, make me hear joy and gladness. Bakit? Nawala na yung joy. Alam mo, kapag itinatago natin yung kasalanan, mawawala ang joy. That the bones you have broken may rejoice. Na-break siya ng sitwasyon nito. Inalaw niya na ma-break siya ng sitwasyon. Hindi siya nagmataas, nagpakumbaba po siya. Verse 9, ang sabi niya is this, hide your face from my sin and blot out all my iniquities. Verse 10, it says this, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So makikita po ninyo yung respond ni David sa sitwasyon na yun. Let's go back doon sa ating slide. Sa ating slide dito pong nakalagay. We see it in a man who would do anything to get back to unhindered relationship with the Lord again, except that he knows he cannot do anything. It is not within his power to right this wrong. Ang Diyos lang. As we continue reading hanggang verse 15, mula 11 hanggang 15, makikita po natin dito. Sabi niya, do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Alam niya, apektado ang presensya ng Diyos sa kanyang maling ginawa. Verse 12, ang sabi niya, restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Verse 13 says, then I will teach transgressor your ways, and sinners shall you be converted to you. 14, it says, deliver me from the guilt of bloodshed, O God, and the God of my salvation. My tongue shall sing aloud of your righteousness. And verse 15, it says this, O Lord, open my lips, my mouth shall show forth your praise. So makikita po ninyo yung prayer ni David, itong song na ito, na siya po ay na-broke because of sin. Sabi ng Panginoon, a broken and contrite spirit you will not despise. Now, sa ating pong slide, ang sabi,
We see it in a man who says, the sacrifices of God are broken and broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Kaya habang binabasa po natin dito, hanggang 19, makikita po natin kung paano nakipag-communicate, nakipag-commune, nakipag-deal ng puso sa puso si David. Let's read it. For you do not desire sacrifice. Alam mo, sabi niya, Lord, apektado worship ko sa iyo habang tinatago ko kasalanan ko. Hindi mo matatanggap ang aking pagsamba kapag meron akong tinatagong mali. Or else I would give it. You do not delight in burnt offering. Verse 17, sabi niya rito, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. This, O God, you will not despise. Verse 18, ito sabi niya, do good in your good pleasure to Zion. Build the walls of Jerusalem. Parang ang pakiramdam niya, nabasag ang lahat ng kanyang fortress, ang kanyang walls, vulnerable na siya sa kaaway. And in verse 19, sabi niya, then you shall be pleased with the sacrifices of righteousness. Saka palang tatanggapin ni Lord ang iyong pagsamba kung naitama na ang iyong puso. With burnt offering and whole burnt offering, then you shall offer bulls on your altar. Saka palang ikukonsume ni Lord ang iyong pagsamba. So makikita po natin dito yung puso sa puso ng pakikipag-usap ni David at yung kanyang respond doon sa kanyang maling nagawa na nag-create ng ganong klaseng sitwasyon sa kanyang buhay. Sino ito naiintindihan yung ganitong bagay? Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang tumakbo sa Diyos. Tumakbo ka kay Lord, palapit. Minsan kasi tayo, parang Jonah, palayo eh. Pero si David, palapit. Hindi siya tumakbo palayo. Inamin niya, may mali ako, lalapit ako sa iyo. So yung sitwasyon niya, nag-alsa ng kanyang puso. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Kasi ang gusto niya sa bawat tao, kapag kino-confront, ganito dapat ang attitude. Hindi attitude na nagmamalaki, nagja-justify. Hindi ka naman matutulungan ng justification mo. All have sinned and fall short of the glory of God. So sabi mo sa iyong katabi, mag-respond ka ng tama kay Lord. Huwag mong layuan si Lord. Mas lalo kang lumapit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, let's go back to the last as we close. Hallelujah. Pang-apat, in every allowed situation by God, we must respond in faith. Kung babasahin natin ang isang sitwasyon sa buhay ni Lord at ang kanyang mga disciple, sa Mark chapter 4:37, a huge storm came up. Minsan meron po tayong mga matitinding pagsubok at matitinding unos sa ating pong buhay. Na kapag nakikita natin ang mga waves, nakakatakot. No, pag nakikita natin ang mga, lalo na siguro, makakita tayo ng tidal wave na 20-footer, siguro nakakatakot yun. No? A huge storm came up. Waves poured into the boat, threatening to sink it. So, ganun po yung sitwasyon. Sino po rito, minsan nakikita niya ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang nakakatakot. Napupuno na ng tubig ang bangka mo. At alam mo, pagka napupuno na ng tubig ang bangka mo, ibig sabihin nun, pwede kang lumubog. Kaya nagpanic po ito. And Jesus was in the stern, head on a pillow sleeping. They roused him saying, Teacher, is it nothing to you that we're going down? Lord, wala ka bang pakialam? Lulubog na kami. Malulunod na kami sa utang, Lord. Hinahabol kami ni Mumbai. Chariot. Di ba? Ginising nila yung natutulog, sabi niya. Awake now! Gising, Lord! Gising!
Minsan nakala natin natutulog si Lord eh. Pero pansinin mo, sa palagay nyo kaya in that situation, tulog si Lord? Hindi niya ba napapakiramdaman yung bagyo na to? Sa palagay mo, manhid ba si Lord sa sitwasyon mo? Wow. Manhid ba si Lord? Hallelujah. Ba't kailangan natin siyang gisingin? Baka tayo dapat yung gumising? Right. Inaakusahan natin siyang parang natutulog, pero tayo pala yung tulog. Ano yung tulog sa atin? Tulog ang ating mga pananampalataya. Hallelujah. Yes. So, anong ginagawa ng storm? Yung storm, ginigising ang iyong pananampalataya. Amen. Hindi ka tinatakot nitong storm. Ginigising ang iyong pananampalataya. Na mas matindi pa sa storm. Para maintindihan mo ang authority na diniposito sa iyo before the foundation of the world. Yes. Yung authority na dapat mong maintindihan. Yes. Na binayaran niya at nirestore ng kanyang dugo. So, nung nagising si Lord, sabi niya, quiet, settle down. So, ano sinisettle down niya? Problema mo, yung bagyo. Pinatatahimik niya ang bagyo na kinakatakutan mo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. The sea became smooth as glass. Imagine mo, biglang, psh, nakita na ba kayo ng glass? Ito yung glass. Parang walang kaalon-alon. At sabi sa verse 40, Jesus reprimanded the disciple, why are you such cowards? Don't you have any faith at all? Anong hinahanap niya sa gitna ng storm? Faith. Hallelujah. Amen? Hindi mo sa'yo katabi. Nasaan ang faith mo? Ito, makinig kayo. Sino rito gumawa ng barko pagkatapos dun lang siya sa may paradahan ng barko at ayaw niyang pumunta ng dagat? Yung nakatali ka lang. Doon sa pier, sa port. Meron bang ganong klaseng barko? Ginawa para lang sa port. Dahil ayaw niya makaranas ng bagyo, ayaw niya makaranas ng waves. Yep. Yes. Amen. Masyado kasi tayong attached sa ating mga comfort zone. Yun. Sabi mo sa iyong katabi, lumarga ka na. Bakit? Para maintindihan mo kung paano ka binilt. You are built to last. Amen. Hallelujah. Where is your faith? Sabi ni Lord. So, makikita natin dito na yan ang nangyari. So, anong purpose niya? Ang sabi ni Isaiah, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. So, nagpapatayo pa na sa'yo. Sa bawat sitwasyon ng buhay ay pananampalataya. Amen. So, God wants us to respond in faith in every circumstances. Na kahit ano pa ang ating pong hamon, you got to stand in your faith. Hallelujah. James chapter 5 verse 10. Brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Kung titignan po natin, yung buhay ni Job, sabi ko, tindi ng buhay ni Job. Unang round, patay yung kanyang mga hayop, patay yung kanyang mga anak, nagtira ng asawa. Hindi ba di ka, kita nyo ha? Si Satanas, alam niya kung ano makakasira sa iyo eh. Iniwan yung asawa. Hindi na lang inuuna eh, no? Inuuna na lang sana yun eh. Kasi alam niya ang potensyal. Di ba? Ni-reserve yung asawa. Di ba? Kasi alam niya, pag hirap na siya, nung una patay, pagkatapos yung pangalawang round, nilagyan ng ketong.
Hirap na siya. At doon, nung hirap na siya, mula ulo hanggang paa. Hindi ka na komportable noon, tapos meron pang isang asawa na magsasalita sa iyo. Job, sumpain mo na ang Diyos para matigil na yung sitwasyon mo at patayin ka na. Doon nire-reserve ni Satanas yung asawa. Reserve weapon. Imagine. May weapon. Yes. Bakit kaya gano'n mag-isip si Satanas? Kasi napagmasdan niya na sa bawat generation na nakita niya na lahat ng ito kapag merong pagkakataon, no? Wawasakan niya ang pamilya. Yes. Gagamitin niya ang isa't isa against. Hallelujah. Pero si Job, sabi, he was what? Meron siyang perseverance. At alam natin na yung dulo ng istorya na doble ang ari-arian ni Job. Na doble. Na doble. Na doble. O, kita nyo, pag nadodoble na, malakas yun, amen! Amen! Na doble! So, ibig sabihin, pag nakakaranas ka pala ng consequence sa mga sitwasyon na-stretch ka. Bakit ka ni-stretch? Kasi dodoble niya. Amen. Hinahanda yung lalagyan. Hallelujah. 1 Peter 5:10. And after you have suffered a little while, hindi to forever, mga kapatid. Hindi forever ang problema, hindi forever ang mga sitwasyon. Little while ang tawag ni Lord. It's only a little while. The God of all grace who imparts all blessing, all favor, who has called you to His own eternal glory in Christ Jesus, will Himself complete and make you what you ought to be. Establish, ground you, securely, strengthen, and settle you. Yun pala ang intention. Na ikaw ay makumpleto, mag-mature, ma-establish, ma-strengthen. Sabi mo sa yung katabi, ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Sino rito naiintindihan na? Naintindihan nyo na kung bakit ganong kalalim ang wisdom ni Lord. Untraceable, unfathomable. Yan ang dahilan. Sa Job 23:10, sabi ni Job, but He knows the way that I take. Yung proseso na yun, sabi niya, He has concern for it. Parang tinatanong mo sila, Lord, concerned ka ba sa nangyayari sa buhay namin? Yes, I'm concerned. And I appreciate it. And pay attention to it. Sabi ni Lord, when He has tried me, sabi ni Job, I shall comfort as refined gold, pure and luminous. Nagiging treasure ka ni Lord. Tumataas ang iyong kay. Pag ikaw ay nakakaranas ng problema, tumataas ang iyong kay kung nagre-respond ka ng tama. So, anong pinaka-pure gold? 24K. So, habang tumataas ang intensity ng apoy ng mga sitwasyon ng buhay mo, tandaan mo, pinupurify ka ng Panginoon. At gusto niya maging 24K ka. Mataas ang iyong worth, mataas ang iyong halaga. Ayaw niya na ikaw ay nasa mababang uri lamang ng kayamanan. Sabi sa James 1:12, Blessed, happy to be envied is the man who's patient under trial and stand up under temptation. For when he has stood the test and been approved. Ano ibig sabihin ng approved by God? Chiseled by trials. Once you are passing the test ng buhay, you are approved by God. Sasabihin sa iyo ni Lord, pagkatapos ng mga testing sa buhay, naka-thumbs up si Lord sa iyo. Wow. 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 That's right. Hallelujah! You will receive what? Crown of life, which God has loved to those who love Him. Amen. Kahapon dumating po kami rito when we appreciate yung welcome
surprise. May tarpaulin, may sorpresa, bago po kami nagtanghalian. And ramdam po namin yung joy sa kabila ng aming mga labanan at dinaanan mula Bicol, Jensan, Caraga, CDO, Cebu, and then Negros. And then we have that such welcome. We appreciate that welcome. How much more? Sa dinami-dami ng ating problema, pagsubok na naranasan sa mundo, anong klaseng welcome ang nag-aantay sa'yo? There is a rich welcome. There will be a great welcome. The rich welcome of heaven, one day, with all orchestra and all the trumpets of heaven, will announce your entrance. Sabihin sa'yo, ito yung mga anak ko na hindi ako give up in their testing. Hindi ako iniwan sa kanilang mga problema. Hindi nagbago ang kanilang pag-ibig in spite na meron silang dahilan na lumayo sa akin. Wow. They will receive what? The victor's crown of life. Hallelujah! Glory to God! Thank you, Jesus. Ang sabi ni Joseph, isa sa karakter sa Bible na punong-puno at ma-emosyonal ng mga sitwasyon ng kanyang buhay. Nung ma-realize niya, siya'y nakapasa sa lahat ng testing. At ang sabi niya sa verse 20 ng Genesis 5:20, nung nakita-kita na sila at nakita niya na ang kanyang mga kapatid na sumira ng kanyang buhay, he received wisdom out of his situation. He said, "But as for you, you meant it evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is day, to save many people alive." Now listen, maaring ikaw ay parang si Joseph. Hindi mo maintindihan sa una, pero naintindihan niya na sa dulo. Ang sabi niya, "Devil, you meant it for evil, but God meant it for good." Now that I am alive in this season, a lot of people is waiting to be impacted by my life. A lot of people are waiting for your life to be blessed, to be saved, to be delivered, to be healed through you. That's the reason why you undergo into that process. Hallelujah. Lift your hand right now. Thank you, Lord. So God, in every allowed situation, God has an intention to glorify Himself. Number two, in every allowed situation by God, we must respond in prayer. Number three, in every allowed situation by God, we must be willing to repent. And number four, we must respond in faith. Hallelujah. Right now. Hallelujah.